Tagay ito tuba. Sarap. Parang maninibago yakata ako sa tuba. Kasi yung tagal ko nang din nainom. Sarap magtutuba ka. Sarap nga. Naman ako. Sarap nga. Parang juice. Sarap. Ngayong nakita mong buhay ang iyong anak. Nasaan naman ang kabuuan? Hintayin yung tawag bukas. Dito ako sa bahay ng bayaw ko at ate ko. Dumadayo ako dito para uminom ng alak. Dito ako madalas eh. Para uminom ng alak. Minsan doon sa kaibigan, minsan doon sa mga pinsan. Doon ako umiinom, mga pinsan ko. Yun. Mga pamangkin. Ngayon kasi masarap kasi dito yung tagal ko na kasi din nainom ng tuba eh. Kaya pumunta ako dito. Puro duay kasi nainom, gin, Red Horse, ganyan. Ito ngayon lang ako. Siguro nung huli kong uminom ng tuba ng October manong no? October. Umuwi ako nung nagtatrabaho sa Boracay. Matatagpuan mo ang iyong asawa. Yung tapos October 28 umuwi ako tapos hanggang November 10 bumalik na ako sa Boracay. Tapos yun nga, nagkasakit kasi ako ng beses. Kaya hindi na ako bumalik ng Boracay. Kasi ilang beses ako nagkasakit, nakilkig sa Boracay. Yung kilkig which is na ano yun, yung mga ano ng paprobinsya ba. Yung ganun yung mga nakakatakot yun. Na pwede kang mamatay, yung ganun. Kaya hindi na ako na bumalik sa Bora. Siguro malapit na akong bumalik. Nagpapagaling lang ako kasi nagkasakit dahil sa kilkig at saka sa mga amulit na pumayat ako sobra. Pero ngayon okay na pero pumayat lang tapos nagpapagaling. Babalik ko ng Manila. Yung balat ko dito maputi ako kaso nga lang maputi ako kaso nga lang sa camera ang itim. Kasi nga yung blurred yung ilaw. Pero mamula-mula na maputi. Ganoon. Kagabi uminom din ako eh. Red Horse sa pinsan ko. Tapos habang minamassage yung pamangkin at yung asawa ng pinsan ko, ayun, binigyan ako Red Horse. Kasi naaya nga ako ng mga dalawang pamangkin na mga pogi. Kaso nga lang hindi natuloy kasi nga nagganap ng mga sa gubat, yung mga ilog, yung mga ganun, yung mga palaka, yung mga ganun. Tawag dito ng panulo or sa aklan panugo. Salitang panugo, ganun. Hindi na ako sumama at saka hindi na rin ako lumayo kasi nagmassage ako gabi. Pero ngayon, ang sarap ng malamig kaya pala na ito nga pala dahil sa nagja-jacket ako kasi sa labas umuulan tsaka ang lamig ng panahon ngayon. Laging malamig dito kaya hindi naman ako sa naginiginaw kaya lang pang protection ng bas katawan. Kasi parang bagyo ngayon dito eh. Ang lamig sobra. Tapos marami pang mga nagkakasakit dito sa amin, mga nagtatrangkaso, tapos natawag ako, pinapahilot, pinapamassage yung ganun, tapos sa akin na pupunta yung mga sakit-sakit. Kaya minsan madalas masakit katawan ko. Ganun. Kaya lang ako na video para atin sa may alam din kayo sa anong mga ginagawa ko. Yun. Ito tinatawag dito tuba. Galing ito sa nyug. Tapos inaakit ng kuya ko yung ito kuya ko nanonood ng TV. Yun. Mahilig sila sa mga Fernando Po Jr.
Yung ganyan. Sabay naman namin, puro naman mga kabataan doon, mga maraming tao kasi siyempre dahil may wifi doon sa bahay, main kasi ng wifi niyo sa amin. Kaya maraming tao. Tsaka hindi ako nainom doon sa amin. Umiinom na ako ng alak sa mga dito sa probinsya, hindi katulad sa Manila. Sa probinsya kasi dito lang ako umiinom ng alak, ganyan sa mga pinsan, ganyan, sa mga kasama pamangkin, yung ganyan. Mga barkada rin, siyempre dito. Kahit nagbarkada ka mga barkada dito, matitino yung mga tao, tsaka walang bisyo, ganyan. Matitino lahat. At saka mga kabataan dito, mga barkada. May mga matatanda rin, pero matitino. Kaya minsan karang gabi din ako sa kabila, may inom ng mga matatanda kasama ko. Pero at least sa totoo lang, mas masarap pala makipag-inuman sa matanda kasi magkakaroon ka ng magandang lesson. Hindi ko naman sinasabing bata pa ako kasi siyempre, kaya lang kasi nasanay na ako sa Manila na puro bata kasama ko, kung may matanda man, chill-chill lang, ganun ba. Dito kasi lahat ng inaano ko, kasi dito ako lumaki sa probinsya. Bali, almost 24 years ako sa Manila. Siyempre, umuwi dito, kaya nung Mayo, ganyan. Tapos nagtrabaho sa Boracay. Masarap din naman sa Boracay, sa totoo lang. Maganda rin. Kaya lang siguro na boring lang siguro ako. Tsaka, yun nga, nagkasakit. Kaya yun ang dahilan kung bakit di na ako bumalik. Yung dalawang beses na ako nakikig, ganun. Ang hirap. Yung dumaan ako sa mga bagay na sakit ng tiyan ko, giniginaw ako sa umaga, tapos sa gabi parang may sakit talaga na ano, yung ganun ba, iba. Tapos pagdating ng gabi, tutulog ako ng maaga, tapos gigising ng 10 oras ng gabi, hindi na makatulog, ganun, tapos masakit ng ano ba, tapos nagkaka-MBM lagi, hindi alam. Kung hindi pa ako pinagamot sa albularyo, hindi ako gumaling. Ilang albularyo rin yung tumingin sa akin eh. Pare-pareho lang sinasabi. Kaya lang, kasi sa superstitious belief kasi, kaya, at saka, dun, kahit dito ako pinanganak at lumakyat, nag-graduate, dun naman ako sa Manila nang parang nagkaisip ng gusto. Kaya, hindi rin ako na niwala ng una, kaya lang, andito na ako, tsaka alam nilang lahat, kaya ganun. Yung kilkig na tinatawag kasi maraming kilkig. May sa hangin, may sa pagkain, sa tubig, sa inumin, ganyan. Sa tingin lang, magkakasakit ka na ng tiyan, kung ano-ano mangyayari sa'yo, suka ka ng dugo, kung ano-ano man, bigla kang tayo, ganun. Yung iba, maswerte kasi wala namang kasalanan kasi ng gusto. Pero pag once na magkasalanan ka ng gusto, yung mga ano pa talaga, yung ganun, papatayin ka nila. Hindi ka titigilan, ganun. Nakakatakot, no? Pero, syempre, wala naman kasi ganun dati dito sa amin ng kabataan ko. Pero ngayon, may mga ganun na. Kasi dahil sa tagal na siguro ng panahon, marami na ng babago, tsaka paiba-iba na yung mga tao kung saan nanggagaling, kung saan nakapag-asawa sa iba, ganyan pag umuwi dito, may mga kakaiba ng kapangyarihan. Yung dati yung kabataan ko, kinatatakutin ko lang dito sa amin, aswang. Aswang lang. Pero ngayon, wala na, hindi na nakakatakot yung mga ganun. Kahit tumutunog sa mga bubong namin, kung sa kalsada, sa mga kung saan na tik 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 tik, ganyan, wala din ako pinapansin, sanay na ako, kaya lang, ang mas nakakatakot dito, mga buhay na, wala naman mga dito, wala naman taong masama, kaya lang, yung buhay ba na may masamang gagawin sa'yo, kagaya nga amurit, or barang, ganyan, or ng kulam, yung ganun ba, kilkig, ganyan. Actually kapag pag dumayo ka sa ibang lugar, tapos pag umiinom ka ng tubig doon, o alam ko kung ano man, pagka kumain ka doon, o ano man, Diyos ko, hindi na, dati gawain na yung gano'n, pero ngayon hindi na. Wala nang gumagawa ng gano'n kasi natatakot ang mga tao. Mahirap na. So yan, mahirap na ngayon. Kung dati dumayo ka sa ibang barangay, okay pa. Ngayon di na. Kakatakot na.
Kaya pag dito sa amin kasi walang ganon sa barangay namin. Sa ibang barangay, mga kapitbarangay, maraming ganyan. Hmm. Kaya ang pangit, no? Hindi ko gusto. Hmm. Iwan ko ba kung bakit may ganun sila. Di sana dapat pala tinuruan nila ako. Kasi ang dami kasi mga marurunong ganyan din. Kaya lang may mga kontra din naman yung ganyan. Kagaya sa akin, yung kinakilkid ako, nagpagamot ako sa albularyo, naggamot. Piniinom ako ng mga ugat ng mga halaman. Grabe ang baho. Tapos ang parang sito kalaki. Pinabas sa akin yun, tapos nahilo ako bigla, hindi ko maintindihan. Tapos bigla ako nagsuka na kung ano-ano ganyan. Tapos bila na masmasan ako. Pero kapag was nakilkid ka, hindi yun basta-basta mawala. Kasi yung iba doon, ma-okay ka na, kaso nga lang, parang meron pang konti sa katawan mo. Yung ganun. Ganun yun. Pero at least, di ba, nagamot ka. Kagaya sa akin, 2 beses ako nakikid, tapos naamulitan pa ako. Yung barang ba, alam mo ba sa lang, dati hindi ako niwala ng ganun. Pero nangyari sa akin yun, nagkaroon ako ng sugat sa ulo. Sinabihan ako ng 3 albularyo sa akin. Sinabihan ako ng 3 albularyo yan. Hindi ako niwala ng una. Karoon ako ng mga sugat-sugat, parang parang balakubak ng una, tapos dumami, tapos ginagamot ko kung ano-anong organic, tapos bumibili pa ako sa pharmacy kung ano-ano lang, mamahalin, ganyan. Pero wa effect. Pero nung simula ng pinagamot ko, yun mo okay, tapos binigyan ako ng langis, ganyan. Ayun, gumaling na, tapos nilalagyan ko lagi bago ako maligo, nilalagyan ko siya ng niyog. Yun, nawala na sa awa ng Diyos. Nawala na yung ganun ko. Dati puro sugat yan, tapos second time nangyari na Friday, tapos yung malala na yung ulo ko, maraming sugat yan. Parang nagnanana yung ganun ba dito. Alas 12 ng gabi, alas 12:15 ganyan. Pag ganun tutulog na ako, bigla ako nagising, may gumagalaw. May nakita akong uwad maliit. Pula yung buntot saka yung ulo, kabilaan. Maliit lang, sobrang liit. Pinatay ko sa galit ko. 2 beses na nangyari sa akin. Pinagpapatay ko. Tapos, yun, pinagamot. Yun, nawala na lang din bigla. Katakot. Ngayon okay na, walaan. Kung magkakaroon ng konti man, may balakubak na konti, pero magaling na ba? Totoo yan. Dati hindi ako naniwala ng ganun. Kaya, kaso nga lang, marami din kasing naka-encounter na dito sa amin. Kinikwento sa akin, ganyan. Ganun nga talaga. So, naniwala na ako. Kasi sabi sa akin, kahit pagamot mo sa ospital yun, hindi ka galingin, mamatay ka lang, ganyan. Sinabihan na rin ako, 3 albularyo nagsabi sa akin yan. Huwag ka magpagamot sa ospital kasi masaya na pera mo. Kasi wala ka namang sakit eh. Ganyan. Sabi sa akin, yung pangyayari niya sa'yo, iba yung klase ng yan, sakit. Albularyo yung kailangan mo, ganyan. Hindi doktor, sabi sa akin. Sinabihan sa akin ng ganyan. Albularyo yung kailangan mo, hindi doktor, hindi nurse, ganyan. Nagulat ako. Nagkatotoo na. Kasi nagpunta ako ng pharmacy. Ang mahal ng gamot na binili ko. Kasi nga dahil sa kagustuhan kong gumaling bigla na hiya rin siguro. Binili ko. Tapos, lumala. Tapos, pa-check up ako doon sa clinic. Yun nga daw, yung parang kung ano daw, ganyan. Pero bakit ganun? Parang wala naman. Yung ganun. Allergenic daw, yung ganun. Binili ko ng gamot na pakamahal, 100 plus. 200 plus pa yung iba. Wala nangyari. Nagsayang na ng pera. Ngayon, sabi nga sa akin, albularyo, nung pumunta ako doon sa mga gamot. Yun, sinabi niya, buti na lang umuwi ka. Hinang-hina na kasi ang katawan ko.
yung parang feeling ko ba, pakiramdam ko na ba talaga yung mahina na ako. Tinitiis ko lang, pinipigilan ko lang. At parang iiyak ako, ganun. Pinipigilan ko lang yung kahinaan ko. Kasi gusto ko pang buhay, ganun. That was my experience in Boracay. Na sa dami ng tao, sa ganda ng lugar, may ganun pala. Marami palang ganun klaseng tao. Na sabi sa akin, buti nang umuwi ka. Kung di ka umuwi, baka doon ka sa Boracay namatay. Ganun sa halos 3 albularyo yung nagsabi sa akin. Pare-pareho lang sinasabi nila. Mm. Yun. Kung hindi ako ginamot, hindi maging maayos ako. Mabuti nga lang umuwi ako. Yun. Pero giniginaw pa rin naman ako. Siguro sa panahon din at saka sa effect nung pangyayari ng ayon, hindi rin basta-basta kasi agad daw mawawala yung ganun. Pero okay lang. Kaya charge to be experience yung ganun. Kaya sa ngayon, nagpapagaling talaga ako. Ang laki ng pinayat ko sa tulad dati nung pumunta ako dito. Hindi naman ako payat, hindi naman mataba. Sakto lang ba? Tapos nung sa Boracay ako, okay, katawan ko na 1 buwan, ganyan. So, the months pass by, yun nga ang simula ng dilubyo. Ganun ba? Sinabi sa akin lahat ng mga alphabet ko, sino yung gumawa, yung ganyan. Inano talaga niya. Yung pinaano yung ba yun sa akin kung sino yung taong yon, yung ganito siya, ganyan siya, ganun siya, ganun kagaling. Bigla, kahit ako nagulat din. Kaya, ganun kagaling yung mga albularyo dito sa Aklan. Actually, sakop kami ng Antique. Kaya lang kasi, salita namin, sakop kami ng Antique. Sa totoo lang. Kaso nga lang, ang layo namin sa Antique ba? Mas malapit kami sa Aklan. At ang salita namin, Aklanon. Akganon. Kaya, slang kami magsalita ng Aklan. Pure Aklan talaga. Ganyan. Kaya ang dala-dala namin minsan na address, Aklan. Sobrang lapit namin sa Aklan. Kaya, pag was na mamamalengke sa Aklan, kapag may binibili, at saka yung mga nag-aano dito sa amin, kapag mga nag-aaral ng college sa Aklan, ganyan. Kaya puro Aklan yung salita sa amin dito. Malayong malayo sa Antique kasi yung lugar namin talaga. Kaya ganun. So, ginawa ko itong vlog na to kasi, itong video na to, hindi pala vlog to, video lang. Ginawa ko to kasi para at least may malaman sila sa akin. Kasi marami akong kaibigan na nagtatanong, ganun. Minsan, bakit ka pa kasi umuwi dyan? Yung ganun ba? Siyempre, 24 years ako hindi na umuwi. Siyempre, namimiss ko rin mga kapatid ko, namimiss ko din nila ako, ganun. Sa bata pa ako, that was 15 years old, I went to Manila, ganun ba. Pagkatapos ko graduate ng high school, pumunta ako Manila kasi hindi naman ako makapag-aral dito sa college sa probinsya, kaya sa sobrang hirap ng buhay namin noon. Hindi katulad ngayon na okay na. Thanks God kasi may mga mabait ang Diyos sa amin, mga pamilya, sa mga kapatid, pamangkin, yung ganyan ba. Binayayaan namin sila, yung ganun. At least ngayon, okay na. Kasi, siyempre, habang tumatagal ng panahon, nag-iiba rin yung ng tao. Life. And lifestyle, ganun. So, ganun nga pong nangyari. Hanggang ngayon na lang muna po. At saka maraming salamat sa kung sino man manonood nito. Sana naka-appreciate kayo. Ganun. At saka sana maintindihan nyo. At wag naman po sanang may magalit kasi hindi naman po kayo yung naka-experience ako. Dati hindi ako naniniwala ng ganun eh. Kasi syempre nakapag-aral din ako ng college. Professional din naman ako. At saka hindi naman ako bastos. Pero yun nga, dahil sa na-experience ko, naniwala na ako. Ganun. Ako mismo kasi na-experience talaga na hindi ko akalain yung ganun.
mabait ka man kasi o mabait ka man tao, kung anong klaseng tao, may tao talaga na kapag kusyonada ka or yung tawag dito sa amin, hisa, yung inggit sa Manila, sa Tagalog ba, talagang mabuti sana kung nainggit lang, hindi kasi gagawa ka ng kanila ng kagagawan ba ng kasamaan para mawala ka, ganyan. Maraming nawala na yan dito, maraming nang naano, totoo yan. Kaso nga lang, hindi lang pinapansin. Ngayon, salamat po sa inyo lahat. At sana may nakukuha po kayong lesson kahit pa paano. Kung wala naman po, kayo na po bahala mag-decide. At saka, wag naman po sana magalit yung iba. Kasi alam ko, marami rin akong mga kaibigan sa Boracay. Pero, syempre po, ano po, yung base lang po sa na-experience ko yung ganun. Kaya na kwento ko, nagkaroon ako ng video na ganito. Kasi, at least kahit papaano, para sa pag-iingat ng lahat. Dahil hindi lahat naman ng tao, kahit ultimo kilala mo, hindi mo alam kung sino ba siya, kung sino at ano ba siya talaga na pagkatao. Yung ganyan. Hindi katulad sa iba na kilala mo talaga siya. Sa yun dun kasi marami iba-ibang klaseng tao kung saan yung pinanggalingan nila. Kaya hindi mo talaga malalaman kung ano sila. Ganun ba? Kaya ako nag-iingat na talaga sa ngayon. Kasi nangyari na sa akin. Nakakatakot. Ito yan. At saka ano sa sarili, yung ikaw mismo magsasuffer. Ganun ba? Yan mga nagsuffer ako ng sobra. Kulang na yung naramdaman ko na yung hinang-hinaba. Kaso nga lang pinitiis ko at pinipigilan ko lang na gusto ko lang talaga na mabuhay, ganoon. Yung gusto ko yung minsan na dati nangyari sa akin na doon na parang gusto ko na bang may matay matumba, ganun. Pero pinipigilan ko lang, tinitiis ko lahat. Tapos nagmadali akong umuwi dito. Yun nga, nagmadali akong umuwi. Nagmadali rin akong pumunta sa albularyo ng gamot. Kasi 3 na ng albularyo nagsabi sa akin. Yun yung sabi. Buhay ka yung ganyan. Tapos yung magaling na albularyo yung pinuntahan ko. Sobra. Marami nang nagamot. Grabe. Maraming mga foreigner na nagamot din na nagkagaron na kilig din. May mga ganyan. Tapos karamihan mga gagarito lang yung ganyan na taga-ano lang ba. May ibang lugar lang din na akayanan ganyan. But this time, dahil naulan na ulit, lakas. Maraming salamat sa inyo lahat. At saka dito ko na din patapusin yung video ko. Sana po may mano kayo sa akin. May natutunan. Yun nga, kung wala man or kung sana walang magalit, may magalit man. Kasi yung sinabi ko, isang yung isang hindi magandang halimbawa sa isang lugar na pinakasikat, tapos may mga ganong tao ka lang nakatira, yung ganyan na may mga ganong klaseng tao pala na may mga ganong gawain. Sa totoo lang nakakatakot doon. Kasi pero man, siyempre marami namang nagtatrabaho doon, maganda naman talaga doon. Pero siguro dahil sa minsan inggit mga ganyan, mga ano iba-iba, yung ganyan. Kaya ganun nangyari. Sa amin dito sa probinsya, marami na nangyari doon. Ganyan mga tikid na nangyari doon. Tapos hindi na bumalik ulit kasi siguro na-stapat na sa ayaw na. Ganyan. Siguro na ano na ba sila? Nadala. Hanggang kagaya sa akin, nadala na ako. Kaya hindi na ako bumalik. Kasi una, hindi pa ako nadala eh. Bumalik pa ako. At saka bawal, kasi ako, kailangan kasi pag nakilkid ka, 1 buwan ka bago tumawid ng dagat eh. Ako kasi, 9 na araw pa lang, parang pusa, no? 9 na araw pa lang, bumalik na agad. Tapos pagdating doon, nilagnat ako. Pagkatawid ko ng dagat, pagdating ko doon, kinabukasan nilagnat ako. Ganun pala yun. Tapos, medyo gumaling-galing na ako ng ilang araw. Tapos, kumakain ako sa ilabas, uminom ako sa mga
tubig sa labas, yung ganun. Kasi hindi naman ako kahit na boarding house ako doon, wala naman kasi akong lutuan, hindi naman ako nagluluto, yung ganun ba, mahirap din pala. So, ito lang, kung mahirap sa Manila, mas masarap dito. Kasi, siyempre, siguro nga, dahil doon ako nasanay sa Manila, kaya ganun siguro, nahihirapan ako. Ganun ba? Tsaka, ang mahal ng boarding house sa Boracay, grabe. Dinaig pa yung Manila. Ang mahal sobra. Ang mahal ng boarding house doon. Kaya, yun. Tapos, ilang linggo makalipas, ayun na naman, nakikitignan nyo na. Yun na, ang tuloy-tuloy ng kahinaan ng katawan mo. Tapos yun na, may ginawa daw sa akin ng mga iba. Grabe, hindi ka kapaniwala. Pero, thank you po. Marami pa eh. Last na po na videos. Magandang gabi po. Sa mamaya-maya away na rin. Bye po.